Yeah, Arel Cornel. Ako sa anak ng owner. Ano po yung parang pinaka-start na nangyari po dito sa Susan's Veranda or ano yung history po natin? Actually, ano siya ang origin niya talaga is Marosan. Marosan. Yeah. Ngayon, nung minamanage ng father ko yung business sa Marosan dyan sa KM4, kung familiar kayo, dyan sa KM4, Sa La Trinidad po sir. sa La Trinidad, tsaka sa Bonifacio. Naisipan na rin namin magpatayo dito. Actually, meron na kasing Marosan, which is yung other relatives din na nagpatayo. And since ito naman kasing area na to is sa family din namin, naisipan na rin namin magpatayo, pero hindi naman pwedeng Marosan din, di ba? Kaya naging Susan. And then yung origin kasi ng Susan's is nakabase siya sa Marosan din. Yung Marosan naman, yung name kasi na Marosan is galing siya sa grandparents ko. So si Marcelino and si Lola Susan. Okay sir. Yeah. Ngayon, nagpatayo yung father ko ng refilling station, which is Mars Refilling Station, yung tawag doon. And then, itong Susan's Veranda Cafe na rin. So, ayun. Kaya, naisipan namin, Susan's Veranda na. Yeah. So yung pinaka naunang parang base nito sir is yung Marosan sir. Yep. Which is pinag-combine yung name. Yep. Okay sir. Actually, na-start yung Marosans ng grandparents ko talaga, which is noong 1970 pa. Saan yung pinaka-first niyo sir na place or yung store ko? Pinaka-first na store is dun sa Magsaysay. Pinatayo ng grandparents namin. And then, eventually nag-branch out siya sa ibang mga places like dun sa Bonifacio. And then sa Longlong, dito sa Longlong. Pero mas nauna yung nasa La Trinidad. Yun. And then, syempre, yung mga anak ng grandparents is sari-sarili. Sarili. Pero under the same name naman. So meaning sir, yung Marosan na katabi natin, then yung sa kabila rin po, managed by under one family. Hindi po actually under one family. Iba-iba. Bali yung anak ng grandparents ko, madaming siblings, and then yung father ko is isa sa mga siblings. So ayun, iba-iba yung management. Yun pala ang history ng Susan's Veranda Cafe. Yeah. In the future ba sir, may plano rin po ba silang mag-expand ng kanilang itong cafe? Actually, meron sana sa Bonifacio nun eh. Opo sir. So, medyo nagka-problema dun sa pagrenta ng place. And, Marosan kasi yun nun eh. Pero papangalan na namin na Susan rin. Pero nagkaroon ng change of plans. Yung ginagawa na lang siguro namin ngayon is gusto muna namin mag-focus na i-improve tong business. Ito mismo yung main. And then eventually, pwede na mag-branch out. Sir. Kasi nakikita ko dati yung sir, yung Marosan sa Bonifacio. Yeah. Kapag nag-aaral ka doon, talagang isa siya sa alam ng mga estudyante. Na Actually, doon din ako parang doon din ako lumaki. Kasi yun yung minamanage ng father ko. And then, since sa SLU ako nag-aral nun, di doon na rin ako kumakain lagi. Opo sir. Since din siya. Yeah. Talagang affordable. Yep. And, yun nga, malaki yung serving ng kada dish po nila doon. Actually, yung Marosan rice, dati sir, sold ka na doon sir. Yeah. Meron siyang size na gulay, may karne, meron din egg on top ng rice. Yun talaga ang signature dish. Yun ang signature dish namin. Sir, Noon pa. Yung lola ko yung introduce nun. Actually, siya sa more on Chinese cuisine kasi siya. Wala sir, Chinese. Set meal talaga na merong chicken,
may lechon, may gulay. Parang complete meal ba, kumbaga. Parang lahat ng hahanapin ng customer nasa isang plato na po. Kung okay lang natanungin ko, sir, ano yung mga challenges na na-face ng kanilang family business po? Siguro yung pag-transition namin sa yung kilala kami na big servings. Dito naman sa Susan's Veranda kasi napag-isipan namin na since malapit siya sa mga turista, di ba? Malapit siya sa mga turista and at the same time may mga locals kami. Ang goal namin is ma-introduce din namin yung iba-ibang mas modern naman this time. So nag-introduce kami ng bago sa menu. For example, yung pesto pasta namin. Mga American version ba? Mga American Pinoy style pa rin. Na magugustuhan din ng mga turista. Kasi syempre pag dun sa Marosan nun, sa Bonifacio, mga estudyante kasi yung customer, di ba? So dito naman, trinay namin mag-transition. Pero at the same time, affordable pa rin. Affordable pa rin siya. May quality na. So parang meron siyang touch ng American cuisine, pero hindi siya nababago sa lasa ng Pinoy. So nandun pa rin yung essence ng Marosan. Marosan, sir. Yeah. Hindi nawawala yung signature. Yeah. Oo nga, sir. Last concern, no, nakita ko nga, yung location natin is malapit siya sa Igorot Stone Kingdom. So, siguro, sir, di ba, kapag may magbibisita dito sa Igorot Stone, mag-stop by muna dito, kakain, then magpuproceed sa La Trinidad, Yep. sa ibang places na. Usually pag makikita mo, pag madaming tao dun sa Stone Kingdom, Yes po. madami rin dito. Okay, sir. Yeah. So, Parang tourist. anong month usually yung mga peak seasons po? Peak season namin, usually February, yung panagbanga. Opo, sir. Panagbanga season. February and March. Ano yung mga usually na gustong-gusto ng mga customer based sa feedback nila, sir, or yung napapansin niyo po na best sellers niyo po? Best seller namin, actually, lahat naman eh. Ang gusto namin ma-promote talaga lahat ng nasa menu. Pero, ano nga ba? Siguro yung lechon kawali. Kasi yun na yung isa sa signature na dish talaga namin is yung lechon kawali. Ever since po ata, Ever sir, no? since. So yung lechon kawali namin, hindi siya yung naprito lang. Igigisa mo pa siya sa sibuyas tsaka onion mix. Actual naman sa isang restaurant, nandyan na yung chicken, pork, beef, tsaka fish. Pero ang main talaga namin is yung chicken, pork, and beef. Lately lang din namin in-introduce yung fish, yung mga seafood. Pero going back dun sa pork tsaka chicken dish namin is yung isang signature namin na fried chicken, which is ina-adobo namin siya bago i-prito. Yung isa yun sa mga tradisyon namin. So, unique way din, no? Talagang hindi siya yung typical fried chicken. Yeah. Pag mag-visit ang mga viewers natin, sir, ano yung i-recommend niyo sa kanilang subukan, or ano yung parang nagsa-stand out po i-compare sa ibang restaurant po kung bakit dapat nilang subukan ng Susan's? Siguro sa pagkain mo, yung lechon kawali, yun na isa. Meron din kaming nilabas na bago, which is yung T-bone steak namin. Okay, sir. Yeah. T-bone steak. Ano pa ba? Usually, kung gusto rin nila matry yung rice meal namin, which is lahat ng rice meal namin may kasamang itlog eh. So, ayun, yung mga rice meals namin. And ito, yung view. Kami nga kanina, sir, unang pagpasok namin dito, ang nagustuhan namin agad is yung view, yung ambience ng place, sir. Yun din yung ambience. Sana ma-experience din ng mga tao yung ambience dito. Kung madi-describe niyo po in one word ang family business mo or itong restaurant po, ano po? In one word, siguro homegrown.
Homegrown. Yeah, kasi itong business na to is nag-originate sa grandparents namin. And since sa pamilya na talaga yung business noon pa, and nag-branch out sa iba-ibang businesses, pwede kong masabi na homegrown siya kasi nandun pa rin yung naituro sa amin naituro ng grandparents ko sa parents ko, tsaka nandun din yung naituro ng father ko naman sa akin regarding sa pag-manage ng business, paano ka makikitungo sa customers, ano yung mga dapat mong iniisip pag gumagawa ka ng mga bagong dish para sa mga customer. Homegrown. Doon naman po sa ating drinks, sir, ano po yung mga must try natin po dito, sir? Mga drinks, yung sa coffee namin, yung mga espressos, itong Spanish latte, mga matcha espresso latte, yan. Sir. Yan yung mga bagong labas namin. So, in the future siguro, sir, magdadagdag po kayo, sir. Yeah. Yung mga feedback din po ng mga customers, pinapakinggan nyo rin po. Yung Oo. mga parang may mga room for improvements po tayo sa Actually, madami po kaming room for improvement talaga. And tinitake into consideration namin yung mga suggestion ng customer. Kasi hindi naman pwedeng traditional ka na lang lagi. Stay ka sa sarili mong syempre may social media na ngayon. So, marami ng mga suggestion. Syempre, if may improve mo yung business through that, why not? Nagki-cater din po ba sila? Yes, may catering din kami. Sir, okay. Meron kaming catering menu. So kung gusto nila mag-avail, pwede kayong tumawag or mag-message lang sa page. So sa mga viewers dyan, kapag may plano po kayo, contact nyo na lang po. Ilalagay na lang po namin sa description yung information po nila for catering. Yun lang, sir. May gusto pa po ba silang sabihin? Wala na. Sir, maraming salamat. Thank you.